Hala, ayan report ni Ma'am Helen Javier. Dok, kanina nagbakuna ako sa Lazaro. Sobrang daming nakagat. Nasa 400 ata pasyente kanina. May isang bata na kinagat ng galang aso, nilagnat at sumuka na. Ayan, anyway, yung mga nagpapa-injection naman sa Lazaro, meron naman doon na nakagat sila ng stray dogs, stray cats. Meron din mga sarili nilang mga asong alaga sa bahay or sariling pusang alaga sa bahay. So ito po ang case na ito, yung sa bata sumusuka na galang aso nakawala. Guys, very irresponsible kung mag-aalaga kayo ng aso ng pusa tapos hinahayaan nyo lang lumabas ng bahay ninyo nang hindi siya nakatali or hindi naka-leash, hawak-hawak ninyo, hindi nyo kontrolado. That's very irresponsible. Kawawa naman yung mga bata at mga nakakagat ng mga asong yan. Guys, and do yourselves and your loved ones and your community a favor kapag may mga asong galapo sa lugar ninyo, i-report ninyo po para hulihin. Kasi mandate yan ng local government units. Kapag may mga stray dogs within an area, the local government unit is not doing enough para sa safety ng mga tao. Kailangan alisin yung mga stray dogs. Sa UP Las Baños kahapon, pinag-uusapan namin nila Doc Estacio yung status doon, and they're doing programs dyan sa Las Baños and Diliman ng pagkuha ng mga stray dogs at inaalagaan nila sa mga shelters nila. It's very good. Ganyan lang dapat gawin, alisin po yung mga stray dogs kasi totoo naman, nakakatakot naman kasi mga stray dogs ang talagang vector ng rabies. At pagka nagka-rabies ka at napunta sa utak mo yan, nako, wala nang pag-asa, virtually wala nang pag-asa talaga na it's a fatal disease. Kamamatay po yan. Kung yung bata or adult, kahit adult, mahal mo sa buhay na nakagat, syempre, praning ka na yan. Lalo na yung aso, hindi mo nakita kung saan galing yan or kung mabubuhay pa yan the next 14 days. Let's hope na hindi nga yun mangyari sa inyo, sa atin. Pero, ito po, please, cooperate po na yung mga stray dogs po, i-report po ninyo. And mga LGU, please do your job na alisin niyo pa yung mga stray dogs. Dito sa San Martin sa Angono nga, ang daming stray dogs. Umikot ako kapon sa UP Las Baños, ang dami rin stray dogs, yung papuntang UP College of Forestry. May mga stray dogs ako nakita doon. Ang gaganda naman ng mga aso, maybe they're owned, maybe naalagaan sila. But they're still being allowed to stray. Baka mababait naman yung mga aso, we don't know. Pero it is not allowed na hayaan lang yung mga aso mag-stray. Kasi kita niyan, 400 patients, natatakot na yung mga yan, takot na rin yung mga mahal sa buhay nila. And gastos yan. Kasi pagka nagpapa-injection, ang laking gastos for the persons, mga mahal sa buhay nila na gumagastos para dun sa gamot, pati yung tetanus toxoid, and ganun din, gastos din yan for the government. Diba? It's a very big problem. And 200 to 300 people sa Pilipinas die of rabies every year. Tao pa lang yun namamatay every year sa rabies. We are number 3 sa buong mundo na pinakamaraming taong namamatay sa rabies. Number 1 is India kasi bawal talagang pumatay ng mga hayop doon kasi tinuturing nila yung mga hayop na mga kamag-anak nilang mga nag-reincarnate. Tapos ang second is, saan ba ito? Some other place na rin, parang ganun din yung attitude nila sa animals. And number 3, pero mo Pilipinas, we're supposed to be a civilized country na, and alam niyo yun, hindi naman tayo mga barbaro dito, hindi naman natin tinuturing na makamag-anak natin ng mga namatay na yung mga animals dito, pero we're still having this big problem about rabies. Kaya ano masasabi niyo dito, guys? Paano ba kayo mga tutulong? Anong pwede natin gawin dito? Comment below please if you have any idea na pwedeng i-share or may mga questions kayo tungkol dito. Alright, thank you po.